Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay habang inaatake ng mga asasin ang ating bida na si Jiang Qirin ay bigla naman na dumating si Choluo at sinabi sa mga ito na ang Storm Inn at sila ay may kaugnayan sa isa't isa. Sa nangyari ay napatigil naman ang pinuno ng mga ito, at maya-maya pa ay sinabi niya na kung ganun ang kaso ay hihinto na lamang sila. Matapos ay agad na nitong tinawag ang kanyang mga kasama at sinabi na sila ay atras na at aalis na sa lugar na ito. Sa isip naman ni Jiang Qirin na ang mga ito ay mga tulisan na nagmula sa Azure Wind Inn, kaya naman ang ibig sabihin lamang nito na ang kanyang nakaraan ay hindi pa din siya hinahabol. Nang bigla naman itong natigilan nang biglang tinawag siya ni Choluo at tinanong kung ayos lamang ba siya, agad naman itong sumagot na wala namang siyang natamo na kahit na anong pagkakapinsala, ngunit bigla naman silang natigilan dahil sa may kung ano silang naramdaman na kung sino na nasa loob ng Storm Inn. Kaya naman ay agad na nagtungo ang dalawa sa loob, ngunit bigla naman na napahinto si Jiang Qirin, dahil sa ang dinatnan nito sa loob ay ang mga kasama niya sa Storm Inn na nakahiga sa lapag at namamalipit sa sakit ng pinsala na kanilang natamo sa kung sino. Matapos ay agad naman itong nilapitan ang isa sa mga bata at pilit na ginigising dahil sa ang mga ito ay nawalan ng malay. Matapos na makilala siya nito ay sa isip naman ng ating bida na maswerte ang batang ito dahil sa ang mga buto niya ay hindi nasira at ang kanyang mga internal organ ay ganun din, ngunit mahina naman itong sinabi kay Jiang Qirin na ang kanilang housekeeper na si Weian ay kinuha ng kung sino. Sa isang lugar naman sa parte ng kagubatan, sa isang bahay, ay nang nagkamalay ang babae ay agad naman siyang napapatanong kung nasaang lugar naman kaya siya. Nang bigla nitong naalala na may kumuha sa kanya na kung sino at nagawang saktan ang kanyang mga kasamahan sa Storm Inn, nang bigla naman na may nagsalita sa kanyang malapit at sinasabihan siya nito na mukhang nagising na siya. Kaya naman ay agad na nagtanong ang dalaga na kung bakit siya nito kinuha sa kanilang Storm Inn, sabi naman nito na wala nang iba pang dahilan kung hindi ang ibalik siya sa kung saan siya nararapat. Sa sinabing ito naman ng lalaki ay napasabi na lang ito na mukhang ito ay kagagawa ng Crimson Flower Inn. Matapos ay agad naman siyang nilapitan nito at pinuri sa angking ganda na mayroon siya, kaya naman ay napasabi na lang ang lalaki na walang duda na kung bakit ang manager ay nais na huwag itong sasaktan. Matapos ay agad naman na sinabihan siya ng babae na alisin nito ang kanyang kamay sa kanyang muka. Ngunit sinabihan naman siya nito na huwag na itong manlalaban pa dahil sa siya ang tipo ng tao na nasisiyahan kapag nakikita niyang nanlalaban ang kung sino at nahihirapan. Sabi naman sa kanya ni Weian na sa tingin niya na siya ang tipo ng tao na hindi marunong magmahal at mahalin maliban na lang kung may kaugnayan siya sa kung sino. Sa narinig naman niyang ito ay agad na sinampal niya ng malakas ang babae, matapos ay tinanong niya si Weian na kung anong lakas ng loob nitong kausapin siya ng ganito, kaya naman ay titiyakin niya na pagbabayaran niya ang kanyang mga paglalapastangan sa kanya. Kaya naman matapos na makapagpalabas ng malakas na enerhiya ang lalaki sa kanyang buong katawan, ay agad naman na napayuko ang babae at nagdadasal na sana ay may kung sino ang magawang tulungan siya sa sitwasyon niyang kinakaharap. Nang bigla naman na tumalsik ang lalaki sa di kalayuan dahil sa may kung sino ang umatake sa kanya, kaya naman ang tignan niya kung sino ito, ay nakita niya sa kanyang harapan ang kanilang innkeeper. Galit na galit naman na nagtatanong ang lalaki na kung sino ang naglakas ng loob na gawin iyon sa kanya, ngunit hindi naman sumagot dito ang ating bida, bagkus ay nilapitan niya ito sa kanyang kinabagsakan, kaya naman ang magawa na nitong makalapit ay agad nitong iniangat ang kanyang paa, at malakas na ipinang-atake sa lalaki, at sa lakas ay napasigaw na lang ito sa labis na sakit na kanyang nararamdaman. Makalipas naman ang ilang sandali ng pagpapaulit-ulit nitong pagsipas sa lalaki, ay napahinto naman ang ating bida, dahil sa tinatawag siya ng paulit-ulit ng dalaga. Kaya naman ang nilingan niya ito, ay agad niyang ibinigay sa babae ang suot niyang damit, at marahan na tinanong kung masakit ba ang mukha nito gawa ng malakas na pagkakasampal sa kanya, ngunit hindi naman sinang-ayunan ito ni Weian at sinabi na hindi na siya nakakaramdam pa ng sakit matapos na makita siya na dumating dito. At maluha-luha nitong sinabi na nagawa siyang mailigtas ng ating bida sa pangalawang pagkakataon. Agad naman siyang pinahinto ni Jiang Qirin, at sinabi sa babae na gaya nga ng kung ano ang sinabi niya sa mga ito, na sila ay isang pamilya na. Habang nag-uusap naman ang dalawa, ay sa isip naman ng lalaki ay naiinis ito dahil sa anong lakas ng loob nila na mag-usap sa kanyang harapan,
kaya naman ay agad itong kumuha ng patalim at sinabi na ipapakita niya sa mga ito ang mangyayari kapag kinalaban nila ang isa sa Jade Dragon Sect. Kaya naman nang makakuha ito ng tamang pagkakataon, ay agad nitong inihagis sa ating bida ang patalim habang malakas na sinasabi na ito na ang kanyang kamatayan, ngunit mabilis naman na nakita ito ng ating bida, kaya naman ay agad din siyang nakaiwas dito. Kaya naman dahil dito ay agad na sumugod pa ang lalaki bitbit ang isa pang sandata, at nang matanggo nito ang sapat na distansya, ay agad siyang nagpakawala ng napakadaming pag-atake sa kinaroroonan ng dalawa. Agad naman na pinalayo ni Jiang Qirin ang babae, sa isip nito na ang isang ito ay may angking bilis na gaya ng isang halimaw, at mukhang marunong din ito sa martial arts, at napakabihasa nito base sa kanyang mga galaw. Kaya naman nang matapos na makapaghanda ng ating bida, ay madali at mabilis nitong naiiwasan ang mga pag-atake na pinapakawalan sa kanya ng lalaki. Sa isip naman nito ay napapasabi siya na imposibleng maiwasan niya ang lahat ng kanyang mga pag-atake dito, dagdag pa niya na kahit isang dagger lamang ang ginamit niyang pang-atake, ay walang kung sino man ang magagawang maiwasan ang kanyang 13 variation sword nang hindi umaalis sa kanyang kinatatayuan. Kaya naman dahil sa labis na pagkabigla at pagtataka, ay agad naman itong nagsimulang tumakas na sa lugar. Ngunit mabilis naman siyang nasundan ng ating bida habang tinatanong kung nais ba niya ang tumakas sa kanya ngayon. Ngunit mas nabigla naman siya nang makita niya na mabilis na lumipat ng pwesto ang ating bida habang tinatanong siya na kung sa tingin ba niya ay hahayaan lamang siya nitong makaalis matapos ng ginawa niya sa kanyang pamilya ay nagkakamali siya. Dahil sa wala nang magawa pa ang lalaki ay agad naman itong nagsagawa ng mabilisang pag-atake sa ating bida, ngunit agad naman na nakita ito ni Jiang Qirin kaya naman ay agad niyang inipon ang kanyang enerhiya sa kanyang kamao, at ipinang-atake sa sandata ng lalaki upang magsanhi sa pagkakabasag nito. Sa nangyari ay gulat naman dito ang lalaki at sa isip nito ay hindi siya makapaniwala na nagawa nitong masira ang kanyang sandata na gawa sa cold steel, nang bigla naman na sinakaw siya ni Jiang Qirin. Matapos na madekot ito ng ating bida sa kanyang leeg, ay sa isip nito na ang paslangin ang kagaya lamang ng isang ito ay napakadali para sa kanya, ngunit kapag ginawa naman niya ang bagay na iyon ay magiging Jiang Qirin ulit siya na kilalang demonyo sa Northern War pero sa ibang lokasyon lamang. Dahil sa pag-iisip ay sinampal na lang niya ito ng malakas, kaya naman nang matapos ay agad na din niya itong binitiwan, at nagpa siya na lang na umalis na sa lugar na ito kasama ang dalaga pabalik sa kanilang Storm Inn. Sa paglalakad naman ng dalawa pabalik ng Storm Inn ay agad naman na may napansin dito ang ating bida. Kaya naman ay agad nitong itinanong kung ayos lamang ba talaga siya. Agad naman itong humingi ng pasensya dahil sa tingin niya na naubos na ang lakas ng kanyang mga binti nang sila ay nagsimulang umalis sa lugar na iyon. Kaya naman dahil dito ay sinabihan na lang siya ng ating bida na kung ayos lamang sa kanya ay aakayin na lang niya ito, ngunit nang biglaan naman na ginawa ito ni Jiang Qirin ay nagulat ang dalaga, at dahil sa wala na siyang magagawa pa sa sitwasyong kinakaharap niya ay nagpasalamat na lang siya dito, na malugod naman na tinanggap ng ating bida at sinabi na wala lamang ito para sa kanya, at makalipas naman ng ilang sandali ay agad na din silang nakarating sa syudad. Sa lugar naman ng pinagdalhan sa dalaga, ay galit na nagsusumigaw ang lalaking kumuha kay Weian upang bihagan at sinasabi na hindi niya basta lamang mapapalagpas ito. Ngunit bigla na lang siyang napahinto nang may kung sino ang nagsalita sa kanyang likudan at sinabi na alam niya na siya ang may kagagawa ng malaman nito na nawawala ang dalaga sa Storm Inn, kaya naman ay agad niyang kinilala ang dumating at ito ay si Cholwo. Kaya naman ay agad niyang tinanong ito na kung naparito ba siya upang paslangin ito. Sabi naman dito ni Cholwo na bakit naman niya gagawin ang bagay na iyon, at sa tingin din niya na ang sinabi nito ay hindi naman isang masamang ideya. Ngunit dagdag nito na habang siya ay kabilang sa Crimson Flower Inn at siya naman ay nabibilang sa Clear Moon Pavilion, ay hindi nila basta na lamang wawasakin ang treaty na mayroon sila ng dahil lamang dito. Kaya naman dahil sa sinabing ito ni Cholwo ay agad naman na sinabi nito na kung hindi naman pala siya nandito upang paslangin siya ay maari na itong umalis ngayon na mismo dahil sa hindi niya gusto ang may kung sino sa kanyang paligid ngayon. Sabi naman dito ni Cholwo na may nais lamang siyang itanong na isang bagay bago siya umalis sa lugar na ito. Nang bigla naman siyang natigilan nang sabihin nito ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, siya na ang pinatalsik na disciple ng si Sek na si Kang Oksong.
Dagdag pa ni Cholwoo na siya ay pinatalsik matapos nitong pagsamantalahan ng isang tagasunod na babae ng sect, at siya ay kinikilala bilang isang malakas na first-class disciple, ngunit natalo lamang siya ng isang innkeeper ng Storm Inn kahit pa binigay na nito ang lahat ng kanyang makakaya. Nang agad naman na naramdaman nito ang pagbunot ng sandata ni Kang Oksong, kaya naman ay sinabihan niya ito na mas mabuti para sa kanya na hindi na lang niya ilalabas ito. Sa nangyari ay namangha naman ito kay Cholwoo at sinabi na ibang-iba ito sa kung ano ang pagkakarinig niya patungkol sa kanya, kaya naman ay sinang-ayunan na lang niya ang sinabi nito at dagdag pa niya na kahit pa ilabas niya ang lahat ng kanyang mga kakayahan, ay hindi man lamang gumawa ng kahit na anong paghakbang ang Storm Innkeeper at nagawa lamang iwasan ang kanyang mga pag-atake. Dagdag na palusot pa nito na dahil sa wala ito sa kanyang depensa ng inatake ng ating bida at bukod pa doon ay hindi na muli itong humawak ng espada sa loob ng 5 taon kaya nangyari ang ganitong sitwasyon sa kanya. Sa isip naman ni Cholwoo na pinipilit pa din ng isang ito na magpalusot ngunit ang tinutukoy naman niya ay hindi nito nagawang mapatamaan si Jiang Qirin kahit pa hindi ito kumikilos sa kanyang kinatatayuan at ang kanyang mga pag-atake ay madali lamang na naiwasan. At mukhang ang ibig sabihin lamang nito na ang level ng isang ito ay malayo sa level ng ating bida. Kaya naman ay agad na sinabihan niya ito na huwag nang guguluhin pa ang Storm Innkeeper. Sa nangyari ay nagtaka naman ito at sinabi na bakit nila gagawin iyon dahil sa nawalan sila ng susunod na mabenta na babae sa Hangzhou. Kaya naman ay sinagot siya ni Cholwoo at sinabi na base sa kanyang pagkakaalam ay naibenta na nila ang babae sa Storm Innkeeper. Ngunit sabi naman nito na ang problema ay hindi dahilan ang bagay na iyon upang kumalma ang kanilang manager sa kagustuhan nito. Kaya naman sabi ni Cholwoo na kung hindi nila nais na mag-umpisa ng digmaan sa pagitan nila ay kalimutan na nila ang bagay na ito. Nagtataka naman dito ang lalaki kung bakit seryoso ito sa kanyang pagkakasabi patungkol sa digmaan sa pagitan ng kanilang mga in. Ngunit hindi naman siya pinansin nito at bago umalis ay pinaalalahanan niya ang lalaki na kung guguluhin muli nila ang Storm Inn, ay dapat na din nilang paghandaan na kalabanan ang kanilang Clear Moon Pavilion. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa lugar naman ng Storm Inn matapos nilang makabalik, ay sa isip ni Wien, na kung hindi dahil sa kanilang Storm Inn Innkeeper ay hindi na nito paalam ang kanyang kinahinatnan. Matapos ng pagbagsak ng kanilang pamilya ay nagawa siyang maibenta sa Crimson Flower Inn bilang isang bayarang babae, at naging housekeeper matapos niyang makatagpo ang ating bida. Dagdag pa nito na muntik na siyang maibalik sa lugar na iyon matapos siyang kidnapin, ngunit nagawa siyang iligtas muli ni Jiang Qirin. Kaya naman sabi nito na ang kanilang innkeeper ay isang tao na maari nilang asahan na parang isang ama o isang kapatid, nang bigla naman itong napahinto sa kanyang pag-iisip, at napailing dahil sa kung ano-ano na ang kanyang mga naiisip patungkol sa ating bida. Matapos ay sabi nito na wala ng panahon pa para sa kanya ang mag-isip ng mga ganong klase ng bagay, dahil bilang isang housekeeper ng Storm Inn, ay ang kanyang pinaka-prioridad ay siguraduhin na ang kanilang Storm Inn ay mapapatakbo ng maayos. Kinabukasan naman, ay maagang nagagalit si Wien dahil sa sinabi ng ating bida na ang pagsasaayos sa lahat sa Storm Inn ay nagtaas ang halaga. Ngunit kinamusta naman siya ni Jiang Qirin kung ayos lamang ba siya ngayong araw para sa pagkilos sa mga gawain sa kanilang inn, na masaya naman na sinang-ayunan ng babae. Dagdag pa nito na kung talagang nag-aalala siya para sa kanya ay samahan siya nito patungo sa Carpentero, na agad naman na sinang-ayunan ng ating bida. Nang bigla naman na napansin ni Jiang Qirin si Wu Chan. Kaya naman ay agad nitong sinabihan ang binata na sinabi na sa kaniya nito na huwag maglalagay ng malakas na puwersa sa paggamit ng kanyang kutsilyo, dahil sa tuwing gagalaw ang kanyang kutsilyo ay kailangan niyang palagi na isipin na ito na ang huling beses niyang gagamitin ito bago siya mamatay. Dagdag pa ng ating bida na kung hindi niya gagawin iyon, ay sa loob ng 10 taon o lagpas pa, ay hindi niya magagawang makamit ang Sword of Life. Sa narinig naman ni Wu Chan na 10 taon ay nabigla naman ito dahil sa hindi niya inasahan na ganun ito katagal bago makuha, kaya naman ay sinabi nito sa ating bida na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya para sa bagay na iyon. Habang pinagmamasdan naman siya ni Jiang Qirin ay sa isip nito na kahit pa sinabi nito na 10 taon, ay labis naman siyang napakatalentado gaya ng kanyang sinumpaang kapatid sa kanyang squad na si McNee Jingo.
kaya naman ang lahat ay nasa sakanya na magmula ngayon, kaya naman ay agad na niyang sinabi kay Wei na magtutungo na sila ngayon sa lugar ng mga Carpentero. Makalipas naman ng ilang mga oras, ay agad na nakarating ang dalawa sa lugar na kanilang pupuntahan. Mula dito ay nakita niya ang mga nakatambak na mga malalaking kahoy na nasa paligid. Matapos ay sinabi sa kanya ng babae na ang lugar na ito ay ang Limclan Village. Ito ay ang lugar kung saan matatagpuan ang mga magagaling na mga Carpentero sa buong Hangzhou. Dagdag pa nito na ilang beses na siyang nakapunta sa lugar na ito kasama ng kanyang ama at walang kahit na sino ang mas gagaling pa sa kanyang kilala na si Carpenter Lim. Matapos ay agad naman na itinuro nito ang tahanan ng Carpentero. Sa narinig na ito naman ng ating bida patungkol sa kanyang ama, ay hindi nito naisip ang patungkol doon dahil sa hindi pa nito naririnig ang kahit na ano patungkol sa kanyang mga magulang. Dagdag pa nito ay may napansin siyang kakaiba sa paligid dahil sa wala siyang naririnig na kung sino sa lugar na ito na mga tao na gumagawa, at wala siyang nararamdaman na kahit anong presensya ng tao sa lugar na iyon, at mukhang walang tao sa bahay na kanilang pupuntahan. Nang bigla naman na may kung sino ang lumapit sa kanila at tinatanong kung nandito ba sila para makita ang kilalang si Carpenter Lim, na agad naman na sinang-ayunan ng babae. Ngunit sabi nito na walang saysay pa kahit na magtungo sila sa tahanan nito, at tinanong kung hindi ba alam ng mga ito na matagal-tagal na din mula nang huli siyang tumanggap ng mga paggawa sa kanya. Sa nangyari ay napatanong naman dito si Weian na kung bakit at anong dahilan, at kung wala ba siya sa kanyang tahanan na ngayon. Agad naman na sumagot ang isa at sinabi na hindi niya nakita si Carpenter Lim ngayong araw kaya naman ay mukhang nasa tahanan lamang niya ito. Matapos ay agad naman na nagtungo ang dalawa sa tahanan ng kanilang pupuntahan, kaya naman ay agad na tinawag ng babae ang Carpentero mula sa labas ng tahanan nito. Ngunit dahil sa tagal na nitong sumisigaw ay wala pa din na sumasagot ay napasabi na lang siya na mukhang wala sa kanyang tahanan ang taong kanilang hinahanap. Nang bigla naman na natigilan ang ating bida dahil sa may naramdaman itong kung ano, kaya naman ay agad na pinatabi nito ang babae, at agad na binuksan ang pintuan ng tahanan ng Carpentero. Sa nangyari ay nagulat naman dito ang babae dahil sa biglaang ikinilos ni Jiang Qirin, sabi nito na hindi siya dapat basta-basta lamang nang hihimasok sa tahanan ng kung sino. Ngunit bigla naman siyang natigilan sa kanyang pagsasalita dahil sa naamoy nito ang malakas na amoy ng alak na nagmumula sa loob ng tahanan ng Carpentero, ngunit bigla naman siyang mas nagtaka, dahil sa nakita ng ating bida na nakahiga na sa lupa ang taong kanilang hinahanap, at tila wala ng buhay. Matapos naman na masuri ni Jiang Qirin ang katawan ng matanda ay sinabi nito kay Weian na ang dahilan nito ay ang kanyang pagkakalason. Dagdag pa niya na hindi ito isang kamandag ng ahas o ng feldspar powder, at ito ay isang lason mula sa isang organismo. Sa pagtataka ng babae ay tinanong niya ang ating bida na kung sa papaanong paraan nito agarang natukoy na ito ay nalason sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa katawan nito. Sa tanong naman sa kanya ni Weian ay hindi naman ito nakasagot, bagkus ay napasabi na lamang siya sa kanyang sarili na kung ang tanging nangyari lamang sa lugar ng digmaan ay pawang labanan lamang at tagisan ng lakas laban sa lakas, ay hindi sila magkakaroon ng mahirap at nakakalungkot na pamumuhay. Ang mga espiya na ibinibenta ang kanilang pagkatao para sa pera, ang mga traidor na kakampi na hindi masaya sa nakuhang contribution para sa kanilang mga nagawa, at ang rason kung bakit ang mga mandirigma ng Mongol ay napuno ng galit sa kanya at tawagin siyang demonyo, at ang karaniwang bagay sa lahat, ay dahil siya ay ang pangunahing target upang paslangin. Kaya naman matapos ay sinabi na lang niya sa babae matapos na idilat ang mata ng matanda na ang mga may itim na bilog na makikita sa mata nito, ay sanhi ng mushroom poison. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.